Oo, kapatid. Magandang gabi. Ah, Nais kong malalaman ng lahat na gusto kong pag-uusapan ang pagkatao ni Panginoong Jesucristo at ang pagkatao ng Diyos Ama. Ngayon, dito natin makikilala at dito ko sasabihin sa inyo kung ano talaga ang pangalan ng Ama o kung ano talaga si Panginoong Jesucristo. No? So, una, mababasa natin sa John 3:16 na siya talaga ay ipinadala ng kanyang Ama dito sa mundo. For God so loved the world, He that gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So mga kapatid, ngayon, lahat naman tayo may alam sa Biblia. Pero gusto ko i-share sa inyo yung mga nalalaman ko, pagpakilala kay Panginoong Jesucristo at ang pagpakilala sa Diyos Ama. Ang iba ay magsasabi na ang Diyos Ama ay mayroong pangalan at yun ay tinatawag na Yahweh o Jehovah. Ang iba naman nagtatumatawag na El Shaddai, Adonai, mga pangalan talaga yan ng Diyos. Pero kung dito tayo magbabase sa kay Panginoong Jesucristo, makilala natin na si Jesucristo talaga o ang Ama ay ang pangalan niya Amay. At kahit na sasabihin natin na ang pangalan niya Jehovah, Adonai, or Yahweh, sa panahon kapatid ng kagipitan, katawagin pa rin natin siya ng Ama. Kasi Jesus Christ, nung ipinako siya sa cross, ano bang sabi niya? Ama, Ama, ang kalooban mo ay nangyari na. O tinawag rin niya na Elohim, Elohim lama sabachthani. Pangalan, ang pagpakilala niya sa kanyang Ama. Ngayon, mababasa natin sa Juan. Mababasa natin kapatid dito sa Juan 17:11. Mababasa natin sa 17:11. At ako ay wala na sa sanlibutan. No? Sabi niya. Ang sabi niya, at ako ay sa sanlibutan at ang ito ay
na sanlibutan. No? Ako at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, o aking Ama. No? So, tinatawag niya talaga ang Ama niya, Ama, Amang Banal. Kaya huwag tayong magsasalita. Huwag tayong talaga, maghanap pa ng kung ano-ano tungkol sa pangalan ng Ama. Kasi kung sa panahon ng kagipitan, ang tawag natin talaga, kung tayo sa ating Ama, maghingi tayo ng tulong, Ama Papa, Mama. Ganun eh. Hindi naman tatawag sa example, kung pangalan niya Kunsing o Jinky. Hindi naman pwede tayo tatawag ng ganun eh. Tatawag natin Ama. Kung Pedro niya, hindi naman tayo, Pedro, tulungan mo ako. Hindi, di ba? Wala ka namang respeto pag mangganyan ka, di ba? So, ganun talaga yung ano. Makikita rin natin sa Juan 17:25. Ama, o Amang Banal, ikaw ay hindi nila kilala. Ngunit nakilala kita at ang tanging alam nila na ikaw ang nagpadala sa akin. So meaning na ang Ama hindi kilala. Pero ipinakilala ni Jesucristo ang kanyang Ama, ng pangalan ay Ama. Saan natin mababasa? Nasa Mateo 6:8-9. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano bang pangalan niya? Ama. Wala naman sa pangalan, sabi ng pangalan mo, Yahweh. O kahit na Yahweh ang pangalan niya, sa panahon kasi ng parang yung kagipitan mo ba, gusto mo maghingi ng saklulo, tatawagin mo talaga Ama eh. Di ba ang iba kung anong mangyari sa kanya, tatay, tulungan mo ako, di ba? Itay, tulungan mo ako. Di naman sa magsasabi kung Pedro ang pangalan, Pedro, tulungan mo ako. Hindi, walang ganyan mga kapatid. So, wag na tayong kung ano man ang mga salita. Kahit na sa Old Testament, mababasa natin sa Old Testament, nasa Isaias. Isaias 63:16. Ano ba ang sinabi dito? Sapagkat ikaw ay aking Ama, bagaman hindi kami kinikilala ni Abraham at hindi kami kinikilala ng Israel, o ikaw ang Panginoon ang aming Ama at aming manunuhos na mula pang sa simula ay siya mong pangalan. Mga kapatid, ano bang klarong-klaro mga kapatid, pangalan niya Ama. Sige, tatawagin natin siya Yahweh, tatawagin natin siya Jehovah, tawagin natin siyang Adonai, tawagin natin siyang El Shaddai. O sa panahon ng kagipitan, tatawagin mo talaga siya na gusto mo magpasaklolo, Ama talaga. Kaya sa Panginoong Jesucristo, nagsasalita siya, nagpapakilala siya sa kanyang Ama, na Ama. Ngayon, kilalanin naman natin si Panginoong Jesucristo. Ngayon si Panginoong Jesucristo na naman, kung pwede, kilalanin natin siya. Ano ba si Panginoong Jesucristo?
Mababasa natin sa Biblia na si Jesus Cristo, Diyos siya. Anak sa ng Diyos. Mababasa natin sa John 3:16, for God so loved the world, he that gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Anak siya ng Diyos at Diyos siya. Nung tinukso siya ni Lucifer, anong sabi niya? Mababasa natin yan sa Mateo 4:6-7. Sinabi sa kanya ni Lucifer, kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian dito sa lupa. Ano ba ang sagot ni Panginoon sa Kristo? At nasulat rin na huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ngayon, sino ba ang tinukso ni Lucifer? Si Jesus Christ. Ano ang sagot ni Jesus Christ? Sabi ni Lucifer, kung sumamba ka sa akin, ibigay ko sa iyo ang kaharian sa mundo. Buong mundo. O dito sa mundo, ibigay ko sa iyo. Ang sagot naman sa kanya ni Jesus, nasulat rin na huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Jesus Cristo, Diyos talaga. Either mababasa natin dyan sa Juan 1:1 hanggang 14 or 15, tao siya, nagpakatao siya, tapos nagkakatawang tao. Iba naman yun ang tao na nagkatawang tao. Nagkatawang tao ka, ibig sabihin, hindi ka basta na tao lang. Di ba mga kapatid, simple. Simple lang. Ganun lang yun kasimple mga kapatid. Gusto talaga natin malalaman ang pagka-Diyos ni Panginoong Jesucristo. Mababasa natin yan sa Isaiah 96. Dahil sa atin, ang isang bata ay isinilang at ang kanyang pangalan ay tawagin na kamangha-mangha. Sa English, wonderful. Tawagin siya kamangha-mangha, Diyos na makapangyarihan, at prinsipe ng katahimikan. Diyos na makapangyarihan, prinsipe si prinsipe sa katahimikan. Sino ba yung prinsipe sa katahimikan? Sino ba yun ang anak na ibinigay sa atin dito sa mundo? Si Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world. Simple lang yan mga kapatid. Iwan ko. Siguro sa ibang religion, iba. Hindi ko, ang siguro sa kanila, iwan ko. Pero kung gusto nila makipag-usap sa akin, pwede mag-usap kami. Juan 10:30, mababasa mo yan. Ako at ang aking ama ay isa. Saan ba sila nag-iisa? Ang tanong, saan ba sila nag-iisa? Sa pagka-Diyos ba? Tama. Mababasa natin yan sa Pilipos 2:7. Mababasa natin yan, Pilipos 2:7 hanggang 10, mababasa natin yan. Na ang kanyang pagka-Diyos ay hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos at nag-anyo siya ng parang alipin. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Meaning, hinubad niya. Giwala niya muna ang kanyang pagka-Diyos dahil pupunta siya dito sa lupa. Dahil kung iisipin natin, kung pupunta sa dito ng Diyos,
Walang tatalo sa kanyang tao. Hindi mo sa pwedeng ipako sa cross. Di ba mga kapatid? Simple lang. Hindi mo sa pwede kumabang sa cross kung hindi na hinubad. Kaya hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyo siyang alipin. Hindi siya nag-anyong hari. Biblical yan mga kapatid. Mapabasa mo. Ngayon, ang Diyos naman Ama ang nagpakilala sa kanyang anak. Saan natin yan magbabasa? Nasa Hebreo. Nasa Hebreo 1:5 hanggang 8 yan mga kapatid. Sapagkat kaninong mga anghel, sinabi niya, ikaw ay aking anak at ako ay iyong magiging ama. O ikaw aking ipinanganak ngayon. At muli akong magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Tinawag talaga siya ng amang Diyos na anak eh. At dito natin na mababasa natin sa size. Sa size na naman. Ngunit, sa size. At muli nang dinala ang kanyang anak sa sangkalupaan. At sinabi, ipasamba siya sa lahat ng mga anghel sa Diyos. So meaning, doon, kung ibabalik natin doon sa noong gitinokso siya ng Diablo, ibalik natin doon sa Mateo 4:7 hanggang 10, mababasa natin doon. Nung tinokso siya ng Diablo, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kasi si Satanas talaga, pwede sasamba sa kanya eh. Kung kilala niyo si Satanas, dati siya anghel, di ba? Mga kapatid, simple lang. I-back mo lang doon sa Juan, mababasa mo. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Magbabasa mo naman dito, ipasamba siya sa mga lahat ng mga anghel sa Diyos. Pwede talaga sambahin si Panginoon Jesucristo. Ang Diyos mismo nagsabi. No? Ngayon, mababasa naman natin dito sa 7. Ang mga anghel pala na yung mga ito, ay ginawa ng Diyos na hangin. Ginawa ng Diyos na apoy. Dito sa Hebreo 1:7, mababasa natin na ginawa niyang apoy, ginawa niyang bituin, ginawa niyang hangin. Pero sa anak, sinabi niya, O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman. Si Jesus, ang mga anghel, sinabi niya, ginawa niyang hangin, ginawa niyang apoy, ginawa niyang mga bituin sa langit. Pero ang anak, sinabi niya, O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman. So mababasa natin kapatid, si Jesus, pinakilala niya ang kanyang ama. Ang ama rin nagpakilala pinapakilala rin siya. Pinakilala siya ng Diyos talaga siya. Sambahin siya. Mababasa rin natin sa mababasa, saan ba sinabi ni Jesucristo na sambahin siya? Makikita natin sa Marcos 7:7. Sapagkat walang kabuluhan ang pagsasamba nila sa akin. Yan ang tinuturing nilang pagsamba sa akin, yung mga kautusan o mga kasubuan ng mga tao. Wala nang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin kasi ang pagsamba nila, ginawa na nila yung mga
Yung parang, yung bang mga, yung mga kagustuhan ng tao ba? Hindi na niya kagustuhan. Mababasa natin yan dito sa Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanilang mga pangaral na utos ng mga tao. Utos ng tao. Ano pa yung utos ng mga tao? Hindi biblical. Kagaya niyan, magawa ka ng mga rebulto dyan. Hindi yan utos ng Diyos eh. Hindi utos yan ng Diyos, hindi utos yan ng tao. No? Ganun yan mga kapatid. So, I hope na meron kayong nakukuha sa meron kayong nalalaman, meron kayong nakukuhang aral sa mga mga sinasabi ko, meron kayong nakukuhang mga dapat yung malaman sa Biblia. Ngayon, kung meron kayong mga tanong, pwede, magtanungan tayo. Friendly tayo, yung friendly na tanungan lang. Para magkaalaman. Ako gusto ko lang talaga na ma-share ko sa mga tao rin. Yung dapat natin malalaman sa Biblia. Ganun na yan mga kapatid. At salamat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Sana'y medyo nasiyahan kayo o meron kayong mga tanong tungkol sa Ama at sa Panginoong Jesucristo. Pwede kayong magtanong sa akin. Usap tayo. Salamat at magandang gabi sa inyo.